Habang sila ay pabalik na ng kapital, naalala ni Nora ang kwento ng isang adventurer na nakatanggap ng pamagat na Dragon Slayer, matapos nitong paslangin ang isang masamang dragon. Labis na humanga rito si Nora at nais niya ring maging isang Dragon Slayer, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ama na hindi madaling gawain ang pagpaslang ng isang dragon. Dahil ang ilang dragon ay nabuhay na ng libu-libong taon at ang mga ito ay sobrang lakas, na may kakayahan na wasakin ang mga bundok at sirain ang buong kontinente nang ito lamang mag-isa. Subalit biglang nagising si Nor sa panaginip na iyon dahil naramdaman niya ang isang halimaw sa malapit. Nang tignan din ito ni Lalin ay ikinagulat niya nang makita ang isang calamity dragon, na lumilipad sa ibabaw ng lungsod. Nagsimula ng mangamba ang mga tao habang si Rain ay hindi naman makapaniwala, dahil mas pinili ng imperyo na gisingin ang dapat nasa hibernation pang Calamity Dragon, sa kadahilanang hindi nila nakuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Nang nagsimula ng kumilos ang Calamity Dragon ay agad nang ipinag-utos na ilikas ang lahat ng tao palabas ng lungsod, ngunit ang archer na soberano ay naramdaman ang bakas ng mga mana para harangan ang mga daan ng paglikas, na kung saan ginawa ito upang panatilihing abala ang bawat soberano at hindi nila magawang harapin ng sama-sama ang dragon. Samantala, habang nangangamba si Ines dahil sa banta ng pagkawasak ng buong lungsod dahil sa Calamity Dragon, si Lin naman ay hindi maiwasang mag-alala sa kanyang amang hari. Ngunit sinabi ni Nor na hindi pa huli ang lahat dahil kaya niyang makapunta ngayon sa lungsod ng mabilis. Sinabi ni Nor na pwede nilang gamitin ang parehong taktika na ginamit nila laban sa Emperor Goblin, na kung saan hiniling niya kay Lin na tamaan siya ng kanyang pinakamalakas na wind blast, upang mabilis siyang makapunta sa lungsod at matulungan ng hari. Kahit nag-aalangan na gamitin ulit ang kanyang kapangyarihan sa isang tao, nagpa siya si Lin na magtiwala sa kanyang sensei at itigil na ang pag-aatubili. Kinumbinsi naman ni Gilbert ang hari na dapat na rin itong lumikas, ngunit sinabi ng hari na tumulong na lamang siya na ilikas ang mga mamamayan dahil mayroon pa itong sariling tungkulin na dapat gampanan. Naalala ng hari ang banta ng emperador na dudurugin niya ang kanilang kaharian, kung hindi nito makukuha ang karapatan sa kanilang dungeon. Sinabi pa ng emperador na kaya niyang makontrol ang buong mundo kung mapapasakamay niya ang ganitong yaman, ngunit sinabi ng hari na mas mabuti nang huwag pakialaman ang mga kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng isang tao. Subalit tila minaliit ng hari ang banta ng emperador, dahil wala itong pakialam kung anumang mangyari basta't mapasakamay lamang nito ang kanilang dungeon. Gayunpaman, ang tanging iniisip niya na lamang ngayon ay mailigtas niya ang kanyang mga mamamayan at ang kanyang anak na si Lin, habang sisiguraduhin niyang makukuha niya ang isang mata ng dragon bago siya mamatay. Samantala, ginamit ni Ines ang kanyang Divine Shield upang lumikha ng isang cylinder at inutusan niya si Nor na tumayo sa harap nito. Pagkatapos ay ginamit naman ni Lin ang lahat ng alam niyang Magic Shield upang siguraduhin kay Nor lamang nakafocus ang kanyang Wind Magic. Kaya habang nagtatanong si Nor kung ligtas ba ito, humingi ng paumanhin sa kanya si Lin at pinakawalan nito ang pinakamalakas niyang wind blast at biglang tumalsik si Nor patungo sa kapital. Nang harapin na ng hari ang Calamity Dragon ay nagsimula na itong mag-ipon ng enerhiya para sa isang atake, na kayang wasakin ang buong kontinente. Alam ng hari na walang paraan upang siya ay makaligtas rito ngunit kinuha niya ang kanyang blast sword na tinatawag, na kinukuha ang lahat ng mana ng gumagamit para sa isang makapangyarihang atake, kapalit ng sariling buhay nito. Subalit bago pa man magamit ito ng hari ay biglang lumitaw si Nor at pinari ang mukha ng dragon, dahilan upang ang atake nito ay mapunta sa kalangitan. Kaya habang hindi makapaniwala ang lahat sa kanilang nakita, bumagsak ang dragon sa lupa at nagtataka ito kung anong nangyari. Nang makita ng dragon si Nor ay naisip nito na marahil ito ang may kagagawan, kaya tumatake ang dragon gamit ang kanyang buntot ngunit pinari ulit ito ni Nor, dahilan upang ang dragon ay mawala sa balanse at muling bumagsak. Naalala naman ni Nor na muntik na siyang mamatay kanina, dahil sa napakalakas na atake na pinakawalan ni Lin. Buti na lang ay ginamit niya ang kanyang physical enhancement upang makontrol ang kanyang pagtakbo, at magawang makatalon sa pader ng kaharian. Ngunit dahil hindi niya kayang pigilan ang kanyang bilis at malamang nasasalpok siya sa halimaw, wala siyang nagawa kundi hampasin ang walang kamalay-malay na dragon upang mapigilan niya ang kanyang sarili. Kaya kahit gaano pa man kalaki ang kayang gawing pinsala ng dragon, ay mas natatakot si Nor sa lakas ng impact na ginawa ng atake ni Lin sa kanya kanina.
Nang muling nakatayo ang Calamity Dragon ay nakarating naman na sina Lin sa loob ng kaharian, ngunit bigla na lamang may umatake sa kanila. Habang agad na ginamit ni Ines ang kanyang kalasag upang hindi sila tamaan ng pag-atake kanina, lumalabas na nagmula pala ang mga ito sa mga Goblin Emperor. Nang sumugod na ang mga ito sa kanila ay ginamit ni Rolo ang kanyang kapangyarihan upang pahintuin ang mga Goblin. Ginamit naman ni Lin ang kanyang Ice Magic upang gawing yelo ang mga ito, habang si Ines ay nilabas ang kanyang Divine Sword at pinaslang ang mga halimaw sa isang atake lamang. Samantala, habang naiinis na ang dragon dahil kahit anong gawing pisikal na atake nito ay sinasangga lamang ng bida, doon na nakapagpas siyang lumipad ang halimaw at muling nag-ipon ng enerhiya para sa isang malakas na atake. Subalit nang pakawalan na ito ng dragon ay muli na naman pinari ito ni Nor patungo sa kalangitan, na kung saan hindi na naman makapaniwala ang ilan lalo na ang dragon. Ngayon ay hindi lamang naiinis kundi lalo pang nagalit ang dragon dahil tila hindi tinuturing ito ni Nor bilang isang seryosong banta, kung saan ito ay isang napakalaking dagok sa ego ng isang napakalakas at mapagmataas na nilalang. Kaya muli itong sumugod sa huling pagkakataon ngunit pinari ulit ito ni Nor, na naging dahilan upang mabali ang isa sa mga pangil nito. Sa huli ay bumagsak ang dragon sa lupa, habang napagtanto ng halimaw na mas malakas si Nor kaysa sa kanya at tuluyan na itong sumuko. Habang ang lahat ng nakakita nito ay hindi talaga makapaniwala, si Nor naman ay naalala ang kwento sa kanyang libro, na kapag nakapatay ng isang dragon ay ginagamit ang materyal mula rito upang magdala ng yaman at kasaganahan sa buong lupain. Gayunpaman, tila tanggap ni Nor na hindi siya magiging isang Dragon Slayer dahil hindi niya kayang pumatay ng isang walang laban na nilalang, kaya't muli siyang tumayo at masayang sinalubong ang kanyang mga kasama. Agad na pinasalamatan ni Nor si Rolo sa ginawa nitong pagliligtas sa kanyang buhay, na kung saan iniisip ni Nor na kinontrol ni Rolo ang isip ng Calamity Dragon kaya ito sumuko. Itinanggi naman ito ni Rolo at sinabing wala siyang kinalaman sa nangyari, ngunit naisip ni Nor na marahil natatakot lamang si Rolo na malaman ng mga tao ang kanyang kapangyarihan, kaya nito itinatanggi. Kaya ngumiti na lamang si Nor at humiling kay Rolo na utusan niya ang dragon na bumalik na lamang ito sa kanyang pinanggalingan, na kung saan alam niyang hindi ito ang nararapat, ngunit ayaw niyang pumatay ng isang nilalang na ayaw ng lumaban. Agad din namang sumang-ayon si Lin sa nais ng kanyang sensei, habang pumayag din si Rolo kahit medyo nag-aalangan kung susunod ba sa kanya ang isang napakalakas na nilalang. Nang lumapit si Rolo sa dragon at ipinaabot ang kanyang iniisip rito, tumugon ng dragon na gagawin nito ang anumang iutos ng kanyang master. Nagulat sina Ines at Lin na si Nor na ngayon ang master ng pinakamalakas na dragon, ngunit si Nor naman ay iniisip na si Rolo ang master nito at napaamo kaagad ang ganitong kalakas na nilalang. Inutusan ni Nor si Rolo na sabihin sa dragon na bumalik na ito sa kanyang tahanan at huwag nang manakit pa ng kahit sino, na kung saan agad naman itong sinunod ang utos ng kanyang master at sinimulang umalis, habang lumipad patungo sa himpapawid. Ngunit habang pinapanood nila itong umalis, bigla na lamang isang energy beam ang tumama rito at bumulusok ito pababa ng lupa. Lumalabas na nagmula pala ito sa emperador ng Deridas na may planong lusubin ng kapital, dala ang kanyang mga hukbo na armado ng iba't ibang klaseng sandata, kasama pa ang malalakas na artillery. Ang emperador ay labis na natutuwa sa kanyang sarili habang inaalala kung paano nila maingat na binuo ang kanilang mga plano at lumikha ng iba't ibang sandata, kabilang na ang isang artillery na kayang wasakin kahit ang pinakamalakas na nilalang. Ngunit ang isang sundalo na nagngangalang Randius ay may problema sa digmaan, dahil sa tingin niya ay hindi ito magdudulot ng pangmatagalang benepisyo sa kanilang imperyo. Subalit pinatahimik lamang ito ng emperador, at sinabing gusto niyang malaman ng lahat ang kahangalan ng kaharian ng Clay dahil sa kanilang pagwawalang bahala sa Dungeon of the Lost, na sa tingin niya na magdadala sa kanilang kapahamakan. Samantala, nakita na nila Nor ang dragon ngunit hindi nila matukoy kung buhay pa ang halimaw, habang napansin naman nila Lin ang hukbo ng imperyo sa malayo. Doon ay nakita rin ng emperador ang mga bida, ngunit ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay si Ines na kilala sa buong mundo dahil sa kanyang kapangyarihan, at inakalang ito ang nagligtas sa kapital mula sa Calamity Dragon. Gayunpaman, sinabi ng emperador na walang magiging laban ang Divine Shield nito sa kanilang inihandang mga artillery, na kung saan ipinag-utos ng emperador na ihanda na ang energy cannon at pasabugin ang legendary warrior.
Nang makita ito nila Ines ay agad niyang sinabihan ng prinsesa na tumakbo na sila, habang doon na pinakawalan ng Imperyo ang energy beam na parehong ginamit sa Calamity Dragon. Ngunit sa huling sandali ay pinari ito ni Nor na tumalsik sa iba't ibang direksyon, habang hindi naman maintindihan ng Emperador kung anong nangyari at ipinag-utos na magpaputok pa ng marami. Habang pinag-uusapan ng mga bida na walang laban ang kanilang kaharian sa napakaraming hukbo ng Imperyo, napaisip si Nor na kailangan na nga nilang tumakas, ngunit mukhang tila mali ang pagkakaintindi ni Lin sa kanyang iniisip at mukhang inaasahan itong gagawa muli siya ng isang kabayanihan. Subalit naantala sila ng mas marami pang pag-atake, na kung saan napagtanto ni Nor na may isang paraan lang upang sila ay makatakas. Sinabi ni Nor na gagawa siya ng distraction upang makatakas sila Lin, ngunit huwag silang mag-alala dahil hindi ito magiging isang suicide mission, kundi naalala niya na napakahusay niya sa takbuhan dahil madalas siyang hinahabol ng mga pukyutan. Sa kasamaang palad, hindi na naman sila nagkaintindihan ni Lin at inisip ng kanyang estudyante na haharapin ni Nor ng mag-isa ang buong hukbo ng Imperyo. Kaya nang gagamitin ulit ni Lin ang kanyang Wind Blast upang ilunsad ang kanyang sensei patungo sa kalaban, ay ikinagulat naman ito ni Nor ngunit masyado nang huli upang magreklamo, dahil muli na namang aatake ang kalaban gamit ang energy cannon. Agad na in-enhance ni Nor ang kanyang katawan bago siya ilunsad ni Lin sa himpapawid gamit ang wind magic nito, na kung saan pinagpaparry ni Nor ang mga papalapit na atake habang siya ay nasa ere. Nang bumaba si Nor sa lupa ay agad siyang sumugod sa mga sundalo at pinagpapari niya ang mga ito, na kung saan nagtalsikan naman sa ere ang mga espada at mga magic shield ng mga sundalo. Lahat ng mga armas na pinagpapari ni Nor na pumunta sa ere ay bumagsak pabalik sa mga sundalo na halos ikinasugat ng mga ito, habang nagtataka naman ang Emperador kung ano ba ang nangyayari. Hanggang sa nagpakita na sa kanya si Nor na tumalon patungo sa kanyang likuran, ngunit ang bida ay hindi pa rin natatapos sa kanyang pag-atake at pinagpapari ang mas marami pang mga sundalo, pati na ang mga ginagamit ng mga itong mga artillery. Nang matapos ni Nor ang lahat ng sundalo ay hinarap naman niya ang Emperador na halos matakot kung ano ang maaaring gawin niya rito, ngunit naisip ng Emperador na nakasuot nga pala siya ng matibay na baluti at sinubukan bunutin ang kanyang espada. Nang napagtanto ng Emperador na ito ang lalaking nakatayo malapit kina Lin kanina, bigla na namang tumakbo si Nor at inisip ng Emperador na siya ay natakot. Ngunit pinagpapari lamang pala ni Nor ang mga energy cannon nito patungo sa ere at ang mga ito ay bumagsak malapit sa Emperador, na kung saan halos maiyak ito dahil pinabagsak lahat ni Nor ang kanyang 10,000 sundalo, pati na ang mga artillery na matagal nilang pinaghandaan. Nang muling lumapit sa kanya si Nor ay napansin ng Emperador ang espada na minsan na niyang nakita sa trono ng hari, ngunit ang pinagtataka niya ay paanong madali lamang itong nabubuhat ng bida gamit lamang ang kanyang isang kamay, habang kahit ang napakalakas na si King Clay ay kailangan gumamit ng 2 kamay upang mabuhat ito. Nang ngumiti sa kanya si Nor ay lubos nang natakot ang Emperador at napaihi na ito sa kanyang salawal, habang agad itong sumakay sa kanyang kabayo upang makatakas mula sa tao na kanyang kinakatakutan. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.